Mabuhay po, kamusta po kayong lahat? Saan man panig kayo ng mundo na nararaon? Welcome to my channel, showpaul.ph. Please subscribe po. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang nangyaring Senate hearing at yung panibagong pagbobomba na naman ng mga Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Meron po tayong mga konting video clip na papanoorin at tunghayan po natin kung ano po yung mga nangyari. Pero bago po yan, tingnan po muna natin yung ating currency exchange. So ngayon po, yung ating currency exchange ay $1 is equivalent to 57.696 peso. Sa atin naman pong euro ay equivalent to 61.658. Sa ating pong British pound ay 72.206. Sa Japanese yen naman po ay 0.366. Sa ating pong Canadian dollar, ang equivalent po ng peso ay 41.954. So sa ating po namang Saudi Arabian Riyal is 15.386. Sa ating pong Kuwaiti Dinar ay 187.12. Sa Bahraini Dinar, ang piso po ay 153.45. At sa ating New Zealand dollar, ang peso po ay 34.088. Yan po yung ating updated na currency exchange. So punta na po tayo dun sa ating topic na PIDEA leaks na pinag-usapan ngayon sa Senate na hiniring po ng ating magaling na Senator Bato de la Rosa at yung pong pagbobomba ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Sir, clarification lang po yung unang sagot ko kanina whether it's an intel-driven sequence or not po. Your Honor, nakamali po ako. It is an intel-driven checkpoint. With regards to the circumstances or kung ano po talaga yung nangyari, we can divulge during the executive session. Okay. Intel-driven na nakabulagaan. Yes, sir. Kaya lang naman yan. Naintindihan mo natin yan eh. We are all in the law enforcement community. Alam natin yan. Matagal na may informasyon na gano'n. Tapos checkpoint tayo ng random checkpoint. Hanggang sa nabulaga tayo, yun, ito na pala yung target natin. Di ba? So intel-driven pa rin. Yan po yung sa panghuling talakay nila doon sa nahuling droga. Tuloy lang po natin ng konti. No question about that. Hindi tayo nagdududa dyan. Normal yan. As I've said, ang importante, nahuli talaga yun. Hindi nakalusot. Kahit anong intel-driven mo dyan, tapos hindi nahuli yun, wala rin kwenta yung intel-driven operation mo, di ba? So, importante talaga nahuli yun. At we are very happy. We are very happy na nahuli yun. That's all. So, anymore, sino ba gustong magsalita about that drug hole sa Batangas? You want to share something? Pero kang, what's that? A question or an... Yes, sir, yung lang confusion no, nung mga tao. No? Gusto ko ring patiin yung yung liderato ng Philippine National Police. Yes. Tungkol doon sa sir. Tungkol doon sa drug hole. Kaya lang meron lang kaming tanong tungkol doon sa ano ba ito talaga? Anti-drug operation o talagang checkpoint? Sir, no? Yun lang po yung kasi may mga lumalabas na di umano ito anti-drug operation. Pero may nagsasabi ito hinuli as a checkpoint.
Kumbaga. Sige, mamaya Yes, sa, hindi sa executive session, Yes, sir. alamin ko yan. Pero hindi ka kasama doon. Yes, sir. You're not invited in the executive session. Yes, sir. Kami lang mag-uusap doon, ha? Malalaman natin yan. So, from here, sir, if you want to stay, I know how valuable your time is. If you want to go, we can excuse you Yes, as sir. we proceed to the next item of this hearing. Sir, before I leave, I just really want to thank you, Senator Bato de la Rosa, for giving us this opportunity. Sobrang salamat po. Maraming salamat. Walang problema, sir. Magtutulungan tayo, Secretary Avalos. Kinabukasan ng ating bayan ang nakasalalay dito. Tulungan tayo. So with that, sir, you are excused. Salamat. Thank you. So ang mag-executive session, si Juan na lang, General Lucas na lang. Ikaw na. Present. Thank you. So for the executive session later on, those who will be joining us are the following. Police Brigadier General Lucas, Police Colonel Belmonte, ikaw yung PD. Colonel Lingayo, ano ka? R7. Colonel Atienza, ano ka? Legal Service. Lieutenant Colonel Hernandez, ano ka? Isto. Colonel Lano, Bano. Bata ko ito sa IG ah. Ano ka? Case officer. Dahil ano ka? Ano assignment mo doon? Regional officer. So ano ka, Sarto? Chief? Santo Tomas, Batangas. Okay. Pwede ko umupo dyan. Si Police Major De Luna. Saan siya? MVP. Kasama siya umaya. Okay. Or IOC. Ito. IOC. Apat na investigator on case. Police Major Bakay. Bakay. Legal officer ng Batangas. Okay, thank you. Now we proceed to the next item, which is the PDEA, alleged PDEA leaks. Alam natin, napaka-importante po ito. General Lasso, sir, you want to brief us about all of these things? You have the floor. I would like to have an opening statement also, sir. Yes, go ahead, sir, go ahead. The Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA
should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an investigation agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violation Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling, before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony, with criminal case number before the Municipal Trial Court in cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Thank you, sir. Bago po tayo magpatuloy, ang pinag-uusapan po natin diyan bago po tayo magpatuloy, ang dapat pong pag-uusapan diyan ay ang nangyaring mga leaks na mga documents sa PIDEA na biglang lumabas yung mga dokumento na may hawak si Maharlika at na doon yung pangalan ni Mr. Morales na siya ang nakapirma dahil siya yung agent noon. Yan po ay nangyari pa noong 2012. Pero ano po ang sa inyong palagay? Bakit sa statement ni General Lasso, bago mag-umpisa yung hearing, ganito na po yung sinabi niya? Para sa akin, kanya-kanya po tayong opinion. Malinaw po, ewan ko kung hindi nyo nakita, pero ako malinaw na nakita ko na sa umpisa pa lang, gusto nilang ibaba yung credibility ni Mr. Morales. Gusto nilang babaksakin agad yung credibility na lahat ng sasabihin ni Mr. Morales ay may pawang kasinungalingan. Panoorin po natin, tuloy po tayo. Before we continue, 1 minute break. Hearing resumes. Saan si General Lasso? Isa lang. Hintayin natin.
Okay, while wala pa si General Lasso, let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, no, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na o itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po doon sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, Nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. during your recruitment. Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng ibar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun, kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City. Ito po na-exonerate kami doon sa for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagpangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung ma-dismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po nagtataka lang po ako sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, kung meron tayong mga suspected na drug offenders
Hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, uupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang natin gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor, ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod niyon? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi To po, deny? hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila finersa. Pwede pa upuin natin dito. Sa By the way- sino yun? Sino yung mga yun? Pakinggan niyo pong mabuti yung mga susunod na tatalakayin dyan. Importante po yan para po malinaw sa atin kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung sino ba ang nagsasabi ng totoo o sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. Maging matalino po tayo, mapagmatsyag. Sinong upuin natin? Kasama po namin. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nagkandak kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Ano ba ang kinalaman ng sinasabi ni Mr. Lasso doon sa pinag-uusapan na dokumento na dapat na tinatalakay nila na yung dokumento na na-leak? Bakit iniba yung usapan? Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of P1 Jonathan A. Morales 00588519 PNP SPD Southern Police District as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny it? So ito po Yes, Yumi Ansar. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una,
ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi ng dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako? Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po, Kung hindi mo alam na na-dismiss ka. hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA dahil nga ako po, nag-comply ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ayoko nga lang po nalalaman yan eh. Yeah, Hindi kaya, I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yan. no, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa servisyo. Forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam. Tumatanggap ka pa ng sweldo nun after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir, wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA, at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa pinakikita ni, Alam mo, ni Director General Lasso. itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yun. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa Yes, Your Honor. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan, eh. Opo, hindi yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung na yan, kagaya niyan. Your Honor, Yes, sir. Okay. totoo wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Alam po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring galon sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Take your seat. Take your seat. Sorry, sir, correction. Walo po sila. Walo. Walo. Yung mga bagong kwan, yung walo, please take out kayo. Kumsik.
May we request the new guest to please stand up and raise your right hand. Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pala. O, sige. Upo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Please swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation. Thank you very much. Please take your seats. Please take your seat. Kayong apat. Yes. Oh, wala. So kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala niyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute your affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yun? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Gil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala palang kayo nun? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako doon. Wala ka doon. Ikaw. Wala ka doon. Po, sir. Ikaw. O, ikaw. Wala ka. If I may, Your Honor, Ah. March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, We hindi, were wala. not in the office on Oh, so you were those not there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, ay March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yun na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound
yung kumbaga sa ano no, yung sinasabi nila ngayon no, inconsistent po your honor ano kasi Ganito na lang, ganito, mag-identify ka kung sino yung, matagal mo itong kilala eh, mga kasamaan mo. Mag-identify ka. Your Honor. Sinong nandun? Sinong nandun? doon sa source statements, doon sa kinuha kong source statement na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng source statement. As far as Yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung Kaya pangalan. nga, at Opo. in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi mo Honor, doon? sa tagal po ng panahon, humigit kumulang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa influensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Unfair din dito sa apat na ito dahil yung impression mo yung personal mo lang yun. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yan man ang sa atin, di ba? Kuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang influence, pero ito naman sila may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit na, kahit na influence ako ng chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost my, di ba, myself. So, kailangan rin maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Okay? Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan noong panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on, po, Continue. later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun lang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong utos may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumsek, take note. You invite the next in the next hearing, former Executive Secretary Ochoa. Paquito Ochoa. Tapos, Yun, Your Honor. Kaya, yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po, wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah. Hindi niya siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya Hindi ko po... sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo.
humahanga ako doon sa classmate ko na yon. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito sa... Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya, no? Sabi niya, huwag yun ang ipilit at ni ES yan. ES Ochoa. Okay. Then, after that, Wala na po, hindi na, natuloy yung operation. Pero, yun pong short statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample niyo sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po doon, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. so, Plus, ganito, opo. tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya na transfer. Minsan, dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil nga, kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil po dyan. Okay, so, just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko, dapat panagot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ko dun sa, sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit And po you susulatan also si General Lasso? furnish a copy to my office. Yes, sir. Susulat mo kay General Opo, Lasso. pati po yung office of the Ang President. problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan, I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng attention dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir, meron siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are trading on a very delicate ground. May kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin, ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, kung totoo meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Sabi niya kasi dito,
that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet. Hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yun, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the fact, sir? Na ito sir dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to at the time it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganung dokumento kasi. So kayo sinasabi niyo sir na delikado kapag may nablilik na ganyan. Sigurado po kami, walang dokumentong ganyan. Your Honor. Hirap nito. Dali ha. Okay, go ahead. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, no, maganda po yun. Pero nung time nung listanin nyo, ni Asik Gadapan, hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po Ang sabi ni General Lasso, sigurado siya na wala yung ganun dokumento. po yan ang mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, So that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS. Nasa IIS po. Team leader mo si... Bali, Francia. ang that time, division chief ko si Director Francia. Ako po Sa anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation So, patungkol dito sa kaso na to. Sandali ha, being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng source statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Subscribe mo sa fiscal. Doon po ang ginagawa po lang sa Legal Prosecution Service. Legal po, yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung mga abogado po doon po So, available. malala mo yung abogado na yan? Ano po yun eh, nandun po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag-particular po sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling Your you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, nagot na kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-oath, please. Take your Stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia, ang purpose natin sa hearing nito is not manira na kung sinong dapat siraan. Wala tayong kinukundim dito. Wala tayong dinidiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yun. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipinalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents, kagaya nung papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame
ikakahiya ng ating bansa yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po Yes. una-una. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. Di ba ang tinatanong kung totoo ba yung dokumento o hindi? Bakit may pasigot-sigot pa? Anong sabihin kung totoo o hindi? So, pagkatapos mo kinuna ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mo kinuna ng mga affidavit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So, alam mo, Ate, kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi, bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Usap kayo? May sinabi na sa kanya? Wala po ko natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang makausap. So, hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka. Yes, Your Honor. We did not talk that Ito very important dito yung ating integrity. Not only as a PDEA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, Kasi ang tanong lang ni Mr. Bato de la Rosa, ni Senat Bato, kung ba yung dokumento, kung totoo ba o hindi. remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong Iya ko na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dati. Hindi, sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Sige. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ikaw nasa labas ka na. Tawa ka naman sa amin. Ang sabi ni ito si Morales, ang sabi sa kanya ni yung si Mr. Francia, wag na lang nating aminin, i-deny na lang natin. Dahil si Mr. Francia ay director na at si Mr. Morales ay nasa labas na. So, i-deny na lang para wala nang problema. Ano nakuha yun Your Honor. Yes. May I, Your Honor? Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yun sa ibang mga kasama namin sa PIDEA ngayon na may ganun. May ganun. Indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. May nangyaring ganun na yung Anong ganun? sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yun. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun, nasa telepono yun.
It's Sa your word po yun, pwede against His word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, Balik- may I, Your Honor? yes. Yun naman pong pag-uusap na yon, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging heavy po ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin niyo, hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, Yes. dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi po Yun nga, kung ano. kaya nga nawawala kayo dito sa Yes, Your Honor. direksyon eh dahil ang dami nyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po. Matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Under oath kayo. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Kung sinabi mo na, i-deny na lang na. Ano ba ito? Wala po akong matandaang sinabi kung ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi Wala kayo po ako magkaintindihan dito. Your Honor, Yes. Mr. Chairman, ang purpose naman po nitong investigation natin, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng sa amin. Yes, you don't, Alam nyo, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. Alam sorry, ko, Your Honor. kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi niyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at i-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. You love PIDEA. Di ba? Yes, Your You Honor. love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PIDEA. You also love your country. Yes, sir. Oh, so magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, no, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak pa tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito. Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para mga ito talagang ma-exonerate din kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir? General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyo makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya,
Hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite persons. Correct. You are correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt dun sa 2 minutes na drug test. Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos, yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Sabay Lasso. natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ganun, Your Honor. Pero kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. O sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, kaya tanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabayulit mo na batas diyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko doon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsek, next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo na doon, nag-usap. Hindi po, Your Honor, kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone. Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave. Opo. That's it. Gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Ha? Dave? Curioso, dating media agent. Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Kontraktual ng media. Opo, noon po. Paano? Kontraktual ng media yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maaari sa kanya, in good faith siya, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga, merong i-deny eh. May i-deny, may usapan na i-deny. Sandali ha. Kung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si Moses na po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, dideny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sabi niya. Okay. Yun ang at saka, ako naiintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Kumbaga kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon? Pag maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin, malaking kalokohan to, Your Honor.
Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ng trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas pusoy. Ayaw ko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siya magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang ano? Anyway, parang tidlak tayo eh. Pidiya, wala. Yung dokumento na yan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yun? Ako, Your Honor, kaya Ikaw. nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sandali. Sige. Hindi. Pwede ma-flash Sabi niya, dinay na lang namin. Huwag ko muna kayo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung Flash sinasabi nyo sa yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, anong treatment natin dito sa ganitong mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Yes, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. These leaks of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also, the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to Anong kaso na yes, sir. As nilalabag to, nila? Anong batas nilalabag nila? with this, sir, based on what is shown on the screen, sir, can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data, or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica dito. Siya ba nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances.
Your Honor. Ang dami nang madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, ma'am, itong isa pre-operation report. Yung isa authority to operate. Ano ko lang yung PDEA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Ganun lang. Kotse ko po yan. Kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung yan po yan, ano, yung telepono number ko po yan, Sun Cellular po yan. Okay. Itong Toyota Vios, kanino sakyan ito? Kanino sakyan yan? Sino makasagot? Sir, Ha? Yes, sir. yung Mazda ay Morales yan. Morales. Yung Avanza ay Director Francia. Francia. Yung Swing sa PIDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PIDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Cruzwen. At personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano kung lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko nabaguhin yung dating nakasulat. Minsan po yan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan. In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niya i-distribute. Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang bakuhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. But in this case, ako, basic lang, tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas noong panser. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukapi. So meaning, ito'y lumang dokumento na kasi may butas oh. Alangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha yan. Gagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita nyo bilog nandyan, andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Trump. Yan po mga dokumento na yan. Ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Wala Yes, sir. problema. Alam ko yun. Inamin mo lang. Ikaw Yes. gumawa eh. Yes. Ikaw pumirma. Ang akin lang,
Ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA, non-existent itong papel na ito, as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir. Nawala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaki pananagutan ng opisina niyo, dahil ito'y siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro nasa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutusin. Classification, kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga, na ako wala akong mang hangarin na ano pa yan, ipakalat. Kasi, yan, wala akong mapapala dyan na imasa sa publiko. Kundi, sabi ko nga, kamatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa seryosong impormasyon na nakalagay dyan at yun talaga, ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan. Yes, saka in fairness to those people. Di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positivean or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, iko-condemn ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor, ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po kaya po ang purpose yan, kaya magkoconduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential na informant yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan, umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to the reports. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDEA, deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa file nila. Kahit na saan yung dadala-dalang papel, sir? Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak sa labas. So, hindi na po natin pahabain pa itong video natin na to. Dahil napatunayan na authentic itong dokumento. Meron talaga itong dokumento. Ang sabi lang ng PDEA ay wala na. Wala raw silang kopya. Hindi natin alam kung saan napunta yung kopya. So, mahaba po itong video na to. Mahaba pa itong video na to at marami pang pinag-usapan dito. Panoorin nyo na lang po. At sa
Sa bandang huli po, yung pong pag-uusapan natin yung sa PCG na Philippine Coast Guard na binomba. Punta na po tayo dun sa PCG. China Coast Guard once again used water cannons against two Philippine vessels conducting a mission in the Scarborough Shoal on Tuesday morning, April 30. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, says Philippine Coast Guard's BRP Bagakay and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel BRP Datu Bancao were hit by the China Coast Guard's water cannons. According to Tariela, BRP Bagakay sustained damage in its railing and canopy, while the starboard astern of the BRP Datu Bancao was likewise destroyed. Tariela adds that the damages sustained by the Philippine vessels serve as evidence of the forceful water pressure used by the China Coast Guard in their harassment of the vessels. BRP Bagakay and BRP Datu Bancao embarked on a mission to the shoal on Monday, April 29. Despite the incident, Tariela says the vessels stood their ground and will persist in carrying out their legitimate operations to support Filipino fishermen and ensure their safety. Tariela also says that the China Coast Guard installed a 380-meter floating barrier, again covering the entire entrance of the shoal, effectively restricting access to the area. China seized control of Scarborough Shoals Lagoon in 2012 after a standoff of China Coast Guard with Philippine vessels. Since then, at least two China Coast Guard ships have been permanently deployed inside the lagoon. Last December, the China Coast Guard also used water cannons at least 8 times against BIFAR's vessels Datu Sunday, Datu Bancao, and Datu Tablot. This caused significant damage to Datu Tablot. Beijing asserts sovereignty in almost the entire South China Sea, including the West Philippine Sea, even if such a claim has been effectively invalidated by a July 2016 International Tribunal ruling that stemmed from a case filed by Manila in 2013. Binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Nangyari yan sa gitna ng balikatan exercises kung saan umitsen na rin ang ilang barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Malapit ang naranasan ng News 5 ang pagbangga at pagbubomba ng tubig ng China sa BRP Datu Bancao. Dinedma lang ng China Coast Guard ang mga sigaw na itigil ang panghaharas. Lalo pa nilang pinunteriya ang radar ng ating barko. Pati ang mast o layag ng barko nayupit sa sobrang lakas ng tubig. Sa isa pang water cannon attack, nagkataong nasa loob kami pero halos mabasag sa salamin ng bintana sa lakas ng impact. Sa isa pang kuha na pasidong ang mga tauhan ng BIFAR. Kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard itong sinasakyan natin na BRP Datu Bancao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo, hindi po umuulan ngayon. Mula po yan sa buga ng tubig ng water cannon itong China Coast Guard vessel. May pagkakataon pang napatakbo pa ang tauhan ng BIFAR para umiwas sa pambubomba ng tubig ng China hanggang sa gana naman ang barko ng China sa barko ng Pilipinas. Patungong Scarborough Shoal ang BIFAR vessel para mamahagi ng libreng visa sa mga Pilipinong mangingisda roon. Pero hindi sila tinantangan ng mga barko ng China. Pati ang ilang Chinese maritime militia vessels nakabuntot din sa amin. Bumangga pa nga ito sa barko ng BIFAR. Ang kasama ng News 5 na BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China. Kaliwat kanan itong binugahan. Nadiskubre rin ng BIFAR ang bagong floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, napinsala ang railing at canopy ng kanilang barko dahil sa water cannon. Patunay daw ito sa patuloy na panghaharas ng CCG sa mga barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng water cannon. Ang mga pag-atake ng China ay sa gitna ng nangyayaring balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, kasama rin ng France.
Sa pagsasanay ng tamang paglipad at pagdapag ng Navy chopper sa gitna ng dagat, 3 barko na naman ng China ang nais patang umaaligid, bagamat nakamasid lang ito at hindi naman ang gugulo. Habang sa isa pang bahagi ng balikatan sa San Vicente, Palawan, pag-atake naman mula sa himpapawid at dagat ang sinanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Sinubok ang galing ng mga paratrooper. Importante ang paratroopers dahil sila ang sumisiyasat sa lokasyon ng kalaban. Sa gitna ng pagsasanay, panaka-naka ang buhos ng ulan, kaya itinigil din muna ang exercise. Kapansin-pansin naman na parehong nakaharap sa West Philippine Sea, ang mga lugar kung saan idinaos ang balikatan kanina. Mula sa beach, ilang milya lang ang layo nito mula sa mga teritoryo natin na inaangkin ng China. Pero paglilinaw ng AFP, Di po ito nakabase sa anumang prevailing na security situation sa ating bansa. The important thing here is we are able to train our troops together. sa kabila ng mga yan, muling binalaan ng China ang Pilipinas na huwag mang-provoke sa West Philippine Sea at huwag din nangihimasok ng teritoryo nang hindi nagpapaalam sa kanila. Nauna nang iginiit ng Administrasyong Marcos na hindi natin kailangan magpaalam sa ating sariling teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, So ayan po yung nangyaring tambomba ng Chinese vessels na Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard at sa bangka na magdadala ng mga ayuda doon sa mga mangingisda. Sa kabila po na ginaganap na balikatan exercise, ito po yung China matapang na naninindigan na kanila daw yung West China Sea. At ayon naman sa ating Pangulo, hindi tayo dapat magpaalam sa kanila dahil atin yung ating West Philippine Sea. Kanya-kanya po tayong opinion. Siyempre, atin pong kukondinahin yung ginagawa ng China sa atin. Hindi po tama yun. At yun po ay malinaw na panghaharas sa ating mga Philippine Coast Guard. At doon naman sa PDLX, ano po inyong masasabi? At tingnan natin kung ano pa yung mga darating na araw. Yan po ay bago lang dahil ngayon po ay ka-30 ng April 2024. Muli po sa lahat ng mga makakapanood itong video na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click po yung notification bell para lagi po kayong updated. At huwag na rin pong kalimutan na i-like at i-share po ang ating mga video. Hanggang sa muli po, paalam, mabuhay po kayong lahat. Mag-iingat po kayong lahat.